はい。start na tayo. So, lesson 1 grammar. それでは始めましょう. So, dito muna tayo sa ating basic vocabularies. So, tinatawag natin na Kihongoy. So, nouns, in Japanese, may shi. So, ito naman sa left side niya, ito yung kanji ng noun. So, ito na yung mga vocabularies natin. So, meron tayo ditong sa left side. Ito yung mga kanji po. Then, ito naman, pag nakasulat ng hiragana or katakana sa gitna. Then, itong sa right side, ito po yung sa meaning. Okay, so babasahin ko po isa-isa. So, hito, first, people, person, watashi, I, watashi tachi, we, anata, you, anata tachi, you, plural, kare, he, karera, they, male only, kanojo, she, kanojo tachi, they, female only. Ano hito, ano kata, that person? Minasang, everyone, jibun, oneself, tomodachi, friend, akachang, baby, kodomo, child, wakamono, youth, otona, adult, otoshiori, elder person, otoko, man or male, onna, woman, female, otoko no ko, boy, onna no ko, girl, otoko no hito, man, onna no hito, woman. Yan po. Then, next natin, shigoto, work, job, occupation. Kaigoshi, care worker, kangoshi, nurse, kumoin, civil servant, Jeegyo, self-employed, Shofu, housewife, homemaker, Noka, farmer, Kinkyusha, researcher, Isha, medical doctor, Kaishain, company employee, Shain, employee, Engineer, Gijutsusha, engineer, Sensei, Kyoshi, teacher or instructor, Gakuse, Seito, student, Kenshuse, trainee, Kumicho, group leader, Noka, farmer, Pato Taimo or Pato, part-time job. Then Semmon, skill, expertise. Then Dokshin, single. Then next natin sa place. So Tokoro, place, general conversation. Basho, place or location. Gakko, school. Byoin, hospital. Kaisha, company. Kuni, country. Jimoto, Shushin, hometown. Nihon, Japan. Philippine, Philippines. Chugoku, China. Then hi for yes, iye if no. Then namai, name. Then jimonshi or interrogative. So dare. So ito yung common na ginagamit, dare, who. Ayun. Pero meron pa tayong mas polite sa dare na ginagamit, ito yung donata. Ayan po. Then des, meaning is, are, linking verb. Then jarimasen, ito naman yung negative ng des, is not, are not, am not. Then kunshitemasu, married. Yan. So, hyogen or expression. So, stresshimasu. So, meaning ng stresshimasu natin, excuse me, so nagagamit ito kapag papasok kayo ng office, classroom, etc. para maging polite po. Second, kapag aalis na po kayo ng trabaho, meeting, so then may iwan yung iba, so pwede kayong magsabi ng stresshimasu. So, ayun po. Okay? So, madalas, dinudugtukan to ng osaki ni stresshimasu. So, osaki ni tapos stresshimasu. Ganun. Then, before asking a question or interrupting, so pwede nyo rin gamitin na stresshimasu na excuse me, pwede rin to pag magtatanong po kayo. Bukod pa dun sa sumimasen. Ayun. Then, pang-apat, so ginagamit din natin to when ending a phone call. So, halimbawa may tumawag po sa inyo, then ibababa niyo na yung tawag. Or madalas, kung sila yung magbababa ng tawag, so maririnig nyo magsasabi sila ng stresshimasu. So, ayan po, when ending a call.
Then, sunod natin, o isugashi tokoro sumimasen ga. Ayan, o isugashi tokoro sumimasen ga. Ibig sabihin po nito, sorry to bother you while you are busy, but ayun. So, ito ginagamit na expression kapag may gusto kayong kausapin, magtatanong kayo, or may favor po kayo sa isang tao. So, nagagamit lang to during sa mga business manners sa trabaho. Para maging polite, so mas maigi, magsabi muna tayo, mag-sorry muna tayo. Na, o isugashi tokoro sumimasen ga. Yan po. So, next, yoroshiku. Yoroshiku onegai shimasu. Then, dozo yoroshiku onegai shimasu. So, itong tatlong to, may level po yan ng politeness. So, yung yoroshiku, ginagamit natin yan for friendly or very informal. So, sa mga friends, close friends, lang natin pwedeng gamitin yan. Yoroshiku onegai shimasu, ito naman yung pang general na ginagamit. So, kapag kausap niyo yung mga stranger, customers, etc., so pwede yung gamitin yung yoroshiku onegai shimasu. So, yung dozo yoroshiku onegai shimasu, mas polite lang to or mas formal gamitin kaysa sa yoroshiku onegai shimasu. So, ayun, tatlo lang. Pero marami pa silang ibang politeness na ginagamit bukod pa sa yoroshiku onegai shimasu ni sa yoroshiku moshi agimasu. So, mga ganun po. So, meaning naman nito, these are used in basic situation. So, una, nagagamit natin itong yoroshiku onegai shimasu as nice to meet you. So, ginagamit natin yan sa ending ng self-introduction. Diba, nagsasabi tayo ng hajimemashite. So, sa dulo, nagsasabi din tayo ng nice to meet you or please be good to me. Ayun po. Then second, sa business meeting or group at university, meaning po niyan, so let's work hard together. We look forward working with you or please be good to me din po. Then pangatlo, so ina-attach din po yung yoroshiku onegai shimasu sa email. So halimbawa, nag-email tayo. So yung una, kung sino yung tao na in-email ninyo, lalagay niyo yung pangalan, then yung content ng emails, then sa dulo, magsasabi tayo ng yoroshiku onegai shimasu, tapos pangalan po, pangalan ninyo. So ganun, pag sa email. Right? Then kochirawa. So kochirawa, itong kochirawa naman natin, ginagamit po natin to kapag may gusto, may i-introduce tayong tao. So ito yung polite na ginagamit or may introduce tayo na bagay. Okay? So, for example, kochirawa Louis des or kochirawa Louis sang des. This is Mr. Louis. So, ganun po. So, kochirawa shokodo des. So, this is the canteen. So, pwede rin gamitin po na ganun. Okay? Then, so desu ka. So desu ka naman natin, meaning po nito, is that so, I see, or really? So ito naman yung very common po na expression ng mga Japanese. So ginagamit nila ito kapag nagre-react sila or nagre-respond sa information na sinabi mo. So desu ka. So halimbawa may sinasabi ganyan-ganyan. So then ikaw, pag magre-react ka, so desu ka. So yan po. Okay? Then, ito na tayo sa grammar explanation natin. So, pattern list. So, meron tayong 12 na i-discuss. So, umpisan na natin agad yan sa N1 wa, N2 des. So, ito yung pinaka-basic na pattern na kailangan nating malaman kung paano gamitin. So, yung N1 natin dito, ibig sabihin ng N1 tsaka N2, noun 1 and noun 2. Pero sa N1, pwede nyong ilagay dito tao, bagay, hayop. Lugar, pwede rin po. So dito sa N2, pwede rin dito tao, bagay, hayop. Pwede rin siyang lugar, pero depende sa magiging meaning ng or gusto nating sabihin sa sentence. Okay? So ito naman, so yung N1 natin, ito, ibig sabihin nito sa N1, kaya meron tayong N1 tsaka N2. Sa N1, siya yung magiging subject or topic po natin sa sentence. So maglalagay tayo ng N1 as a subject or as a topic. Ngayon, kapag mayroon tayong subject or topic, mayroon tayong N1, kailangan po natin lagyan ng particle wa. So ito, babasahin natin to as a particle wa, hindi po ha. Okay, so single lang po kasi yan. So hindi siya kasama sa word. Kumbaga, ginagamit lang natin as a topic particle or topic marker ng ating sentence. Okay? Kaya pagka meron kayong subject or topic, automatic lagyan nyo yan ng particle wa. Kasi ayan yung, ang trabaho ni wa is
topic marker. Okay? After ng topic marker, saka nyo ilalagay si N2. Sa N2 naman, dinidescribe niya si N1. Okay? So, describe N1. Ayun. Then, punta naman tayo kay Des. So, Des naman natin, linking verb. So, it is a Japanese copula, which indicates that N2 is the predicate in the sentence. It describes N1. It also shows respect to the listener. Ayan po. So, kapag meron tayong des, ibig sabihin, nagiging polite tayo or nagiging magalang tayo sa taong kausap natin. So, kapag inalis nyo yung des, nakikipag-usap kayo ng casual. So, mas maigi may des po kayo para panatilihin yung maging magalang, mas ma-humble kayo makipag-usap in Japanese. Okay? So, meaning ng des natin, in English grammar, it is equivalent to the linking verbs is, are, and be. Ayan po. So, des, polite, the casual, de gozaimasu, most polite. Ayan po. Okay? So, pero focus muna tayo dito sa des sa paggamit. So, N1 wa, N2 des. So, meaning N1 is N2. Ito po. So, this is the basic Japanese sentence pattern used to identify or describe something or someone. So, ito, pag pagpapakilala po tayo, pwede natin gamitin na watashi wa ermeru desu. Ayan. So, watashi, ito yung N1 natin. Then, ermeru, ito yung N2 natin. Meaning po nito, I am Elmer. So, pag magpapakilala kayo, gumamit kayo ng watashi wa, tapos pangalan po ninyo, then desu. So, ito yung common. Okay? Then, the particle wa indicates that the word before it is the topic of the sentence. It tells the listener what the sentence is about. Ayan po. So, next natin, ito. So, N1 wa, N2 des. So, yung pattern natin dito, noun plus wa pa rin. So, ibig sabihin yung noun, ayan yung gagawin natin na subject or topic ng sentence. Tapos, yung information about sa topic natin. So, about po kay noun natin. So, yung information about the topic, ayun yung si N2. Okay? So, ito. So, watashi wa. So, watashi wa, siya yung noun natin. Ibig sabihin, I. So, yung information about the topic natin is gakuse, N2. Yung gakuse is student. Ayan po. Okay? So, watashi wa gakuse desu. I am a student. So, N1, N2. So, ganun lang po. So, ibig sabihin, pwede kayo maglagay ng profession dito. So, o kaya, halimbawa, sasabihin niya, I am a teacher. Watashi wa kyoshi desu. I am a doctor. Watashi wa isha desu. So, ganun lang po. Okay? So, hindi siya naglilimit kay watashi. Pwede rin pong ibang tao. Tulad nito, sa second sentence natin, Tanaka-san wa sensei desu. So, Mr. Tanaka is a teacher. So, ang subject natin si Tanaka-san or topic natin si Tanaka-san. So, nasa kanya yung particle wa. So, Tanaka-san wa, so sensei desu. So, Mr. Tanaka is a teacher. Okay? So, ganyan lang po yung paggamit. So, N2 natin, sensei. Yan po. So, yan yung information kay N1. Then, pangatlo naman, so ito, kyo wa atsui desu. So, ito, nilagay natin is about sa time. So, today is hot. And time expression yung ginamit natin. Yung kyo is today. So, ibig sabihin, ang topic natin dito is kyo, today. So, today is hot. So, N1, si kyo, pero dito yung atsui is adjective na to. So, ayan. So, ang information natin para kay N1 is mainit. Atsui. So, kyo wa atsui desu. So, pwede tayong gumamit ng adjective
So in the future, bibigyan ko kayo ng mga adjective list para po dito. Sa ngayon, dito muna tayo sa mga noun. N1 wa, N2 des. Okay? So, explanation of des natin. So, ayun, na-explain ko naman na kanina, so ulitin ko lang. So, ito, des indicates judgments or assertion. It also shows that the speaker is being polite to the listener. In English grammar, it is equivalent to the linking verb is are be. So, ito yon. So, important note, des does not change for subject. So, ito, he is a student. Karewa, gakose des. So, ito, ginamit natin as is. Ngayon. So, I am a student. So, watashi wa gakose desu. So, des pa rin. So, naging am. They are students. Karera wa gakose desu. So, sa plural, so dito tayo magbe-base sa subject natin. So, plural kasi is karera. So, they. Kaya, sa English, so ayun na yung magiging are natin. They are students. Okay? I want to be a teacher. Ayan. So, be naman tayo. So, watashi wa sensei ni naritai desu. So, naritai, ito yung want to be. Sensei, ito yung teacher. Okay? So, kung ano yung gusto nyong maging someday, papalitan nyo lang po yung profession dito. Halimbawa, watashi wa isha ni naritai desu. I want to become a doctor. So, ayan. Watashi wa, ano pa ba? Engineer ni naritai desu. I want to become an engineer. So, ganun po. So, ito lang mismo yung papalitan. Then, ito yung pattern natin, ni naritai desu. Okay? So, ayun, pinakita ko lang po yung gamit ng des natin na is, are, be. Yung magiging translation niya. Okay? Pero meron man or wala, des or da gamitin ninyo. So, karewa, gakose da. Watashi wa, gakose da. So, ayun naman yung casual. So, same meaning pa rin yun pag ginamit nyo as casual, da. So, is, are, be. So, kapag nawala naman yung des, karewa, gakose. So, ibig sabihin, in ano na yun, tawag dito, informal na pagsasabi na po, karewa, gakose. So, wala na yung des. So, ibig sabihin, tinanggal lang siya, inumit lang, pero originally, meron pa rin yung des. Kaya, remain pa rin yung is, RB po natin. So, yun pa rin ang meaning ng, or gamit pa rin nito. Okay? Then, sang. So, yung sang natin, ang gamit naman nito, so, nagagamit ko na rin pag tinatawag ko yung pangalan po ninyo. So, madalas ina-attach to after ng pangalan po ninyo sa dulo, may sang. Okay? So, is a polite title added after someone's name when mentioning or addressing another person. So, it is similar to Mr., Miss, or Mrs. in English. Ayan. So, example natin ito, Tanaka-san. Meaning sa English, Mr. or Miss Tanaka. Ayan. Yamada-san wa sensei desu. So, ito, sample sentence natin. So, N1 wa, N2 desu po ito. So, Mr. Tanaka, Mr. or Miss Yamada is a teacher. Yan po. Then, ano hito wa? Suzuki-san desu. So, that person is Mr. Suzuki. Okay? So, ganyan po gamit ng sang. So, N1 wa, N2 desu. So, Nadero-san wa, Philippine desu. So, Miss Nadel is a Filipino. Yan, Nadero-san wa, Philippine desu. So, Philippine ito na yung Filipino. So, N1, Nadero-san, then N2, Philippine Okay? Next natin, so ito pala, may tips tayo dito. In Japanese culture, so hindi po natin kailangan lagyan ng sang pagka sasabihin natin yung sarili nating pangalan. For example, ito, Watashi wa Kenji-san desu. I am Kenji. So, I am Kenji. So, mali po yan na lagyan ng sang. Pag sarili pong pangalan, Kenji lang yung sasabihin. Watashi wa Kenji desu. I am Kenji. Ayan. Kasi yung sang natin, ginagamit lang po natin yan sa ibang tao para maging magalang yung pagbanggit or pagtawag natin sa pangalan po nila. Okay?
So next natin, Chang. So yung Chang naman, madalas ginagamit to pag tinatawag yung pangalan ng bata sa mga close friends ninyo o kaya sa mga babae or cute or affectionate situations. So sa children's name, ito po. Sakura-chan wa kawaii desu. So Sakura is cute. And then Yuki-chan wa 5 歳 desu. Yuki is 5 years old. Oh. So, ayan. So, pwede sa bata, pwede sa mga babae. Gagamitin yung chan. Okay? Then, calling someone, Miki-chan, konnichiwa. So, hello, Miki. So, ayan po. So, yung sang kasi mas madalas ginagamit yon pagdating sa trabaho po. Okay? Pero itong chang, mas madalas ginagamit po ito sa mga ito. Lalo na sa mga close friends ninyo or sa mga bata po. Okay? Then, kun. So, yung kun naman din po, ina-attach yan after ng pangalan ng lalaki. Okay? So, pwede lang natin gamitin to sa younger males, male student, or junior co-workers. So, sometimes teacher use it for male students. So, ayan. So, Ken Kun, Ohio. So, Ohio, Mr. Ken. So, ayan lang. Ganyan lang po yung gamit dito. So, pag ahead sa inyo or senior po ninyo, mas matanda sa inyo. So, hindi nyo siya pwedeng tawagin na Kun. Kasi, ginagamit na natin to sa mga mas bata po sa inyo. So, pwedeng gumamit nito, babae or lalaki, pag tatawagin yung um, batang batang estudyante or batang co-worker, etc. Okay? Then, sama. So, sama natin. Ito naman is a very polite honorific. So, ginagamit naman natin to kapag binabanggit natin yung pangalan ng customers, superiors, special guests. So, people deserving great respect. So, okay ako sama, ibig sabihin po nito, honored customer. And Tanaka-sama, umachishite orimashita. So, Tanaka-sama, instead na Tanaka-san, Tanaka-sama. So, Mr. or Miss Tanaka, ibig sabihin, yung sama natin. We have been waiting for you. Ito yung umachishite orimashita. Okay. So, same meaning lang din po siya, Mr., Miss, or Mrs., yung sama gamit niya. Pero ang kaibahan po nito, nagsiserve po kayo sa mga customers or superiors, special guests, etc. Okay, hindi tulad ng sang, ginagamit po natin lang yun kapag sa mga coworker po natin. Okay? So, any question po dito? Clear tayo, wala naman tanong. So, kung walang tanong, next tayo. N1 wa, N2 ja arimasen. So, ito naman yung negative ng N1 wa, N2 de. So, N1 is not N2. Yan yung meaning niya. So, ginagamit natin to make a negative statement about the topic. So, the linking verb ja arimasen is the negative of des. It is commonly used in daily conversation. So, mayroon pa tayo ditong isa. Ito naman, dewa arimasen. N1 wa, N2 dewa arimasen. Pwede yung palitan yung ja arimasen ng dewa arimasen. Pero, ginagamit po ito madalas sa mga formal speech or sa mga writing or sa mga email po. Okay? Then, note that ito is pronounce natin yan ng dewa, hindi po deha. Okay? Then, Nadero Sangwa, Engineer Ja Arimasen. So, Miss Nadel is not an engineer. Yan. Miss Nadel is not an engineer. So, N1, N2, Ja Arimasen. Ayan. So, des natin naging Ja Arimasen po. Okay? So, watashi wa gakusei ja arimasen. So, I am not a student. So, N1 wa, N2 ja arimasen. Okay, so ganyan lang naman po yung paggamit nito. Halos same lang naman siya ng N1 wa into des. So, ito naman is yung negative naman. So, Miss Nadel is not an
engineer. So, ayan, profession ginamit natin dito. Okay? Then, sunod natin, N1 wa into dewa arimasen. So, ito na yung sinasabi ko, ginagamit natin to pagdating sa mga speech, writing, or sa mga essay. So, formal lang siya, pero mas ginagamit natin to. Ayan. So, formal speech, writing announcement, or official situation. So, watashi wa gakusei ja arimasen. I am not a student. Sunod naman natin, meron tayong isa pa. Ito, tinatawag natin yan na polite casual. Janai desu. So, ito, used in normal conversation but still polite. So, ito yung mas madalas na maririnig nyo pagdating sa mga conversation. So, yung ja arimasen kasi mas madalas mababasa nyo lang din yan sa mga textbook. Pero, in normal conversation, mas gamit si janai desu. Okay. So, pattern natin, N1 wa, N2 janai desu. Example natin ito, watashi wa gakusei janai desu. So, pinapalitan lang natin yung nasa dulo. Kanina, ja arimasen, ngayon naging dewa arimasen, ngayon janai desu na. Okay, so as is lang yung N1 wa, N2 natin. So, same meaning lang yan, I am not a student. So, depende po yan sa paggagamitan or yung sa kausap po ninyo. Okay? Then, next pattern naman natin, ito, N1 wa, N2 ja. Janai. Ayan. N1 wa, N2 janai. So, casual plain form naman ang tawag natin dito. Nawala lang po yung des. Okay? So, kaya naging casual plain form. So, watashi wa gakusei janai. I am not a student. Ayan po. I am not a student. So, ganyan po. N1, N2. Okay? So, ayan yung level ng politeness natin. Janai, casual. Janai des, casual polite. Ja arimasen, polite conversation. Then, dewa arimasen, very formal. So, ayan. Mayroon tayong 4. Okay? Pwede nyo gamitin janai des or ja arimasen. So, yun lang. Then, next po natin, dito tayo sa N1 wa, N2 desu ka. So, meaning is N1, N2. This pattern is used to ask a question. So, ang explanation natin dito, yung ka natin, madalas ginagamit po natin to as a question marker. So, pag magtatanong po tayo, mag-add lang tayo ng ka. So, des ka. Pwedeng ma-omit yung des, pwedeng ka lang, N1 wa, N2 ka. Pero pag yung N2 ka, nawala yung des, ibig sabihin, casual nyo siyang ginagamit. Kaya, pagka may des ka, mas polite po siyang gamitin. So, ayun. Yun na naman kaibahan po nila. So, ayun. Yung pattern pala natin dito, N1 wa, N2 des. So, madalas po kasi is naglalagay tayo dito ng nani-nani wa. So, after ng wa, so halimbawa, naglagay kayo ng topic or subject dito. So, sunod dito, ito yung interrogative natin. Des ka. Kapag ka may interrogative, saka lang tayo sasagot dito ng halimbawa, doko. Pag doko, ibig sabihin nun saan. So, sasagot tayo dito, place. Kapag ka nandes ka, nani-nani wa, nandes ka, sasagot tayo ng, yung nan kasi is what. So, sasagot tayo doon ng noun or bagay. Okay? So, ganun lang po yun. Pero this time, wala tayong interrogative, nakalagay lang N1 wa, N2 des ka. Ibig sabihin, confirmation question lang po ito. Okay? Kapag confirmation question, ang madalas na isasagot natin, yes or no sa unahan. So, ganun lang po. So, example, ito po. So, Nadero-san wa Philippine desu ka? Is Miss Nadel a Filipino? So, N1 natin, Nadero-san. Then, N2 natin, Philippine Jin. Then, desu ka. Okay? So, wala pong interrogative dito na what or doko or when.
etc. Or who. Kaya ito, confirmation question, sasagot lang tayo ng yes or no. So, sagot niya dito, B. Hi, kanojo wa Philippine desu. Is she is Filipino? Yan po. Is she is Filipino? So, ayan. Kanojo wa Philippine desu. Okay po. Then, isa pa. So, Ermero-san wa engineer desu ka? So, ito desu ka ulit. So, engineer naman is engineer. So, is Mr. Elmer an engineer? So, Mr. Elmer, ito yung Ermero-san. So, sumagot naman dito ng negative. So, iye, so no, karewa, engineer, ja arimasan. Ito na yung negative natin, ja arimasan. So, pwede nyo palitan yan, karewa, engineer, janai des. Or karewa, engineer, janai. So, casual. Okay? So, ibig sabihin, no, he is not an engineer. Then dito, sinabi niya yung totoong sagot niya, karewa, nihongo no sensei desu. So, nihongo no sensei, Japanese teacher po yan. So, he is a Japanese teacher. Yan. Okay? So, ganyan lang po yung paggamit ng N1 wa and to desu ka pag ginamit sa inyong tanong yan. So, confirmation question, hi or yeah. May question po? Then, ito naman, korewa nan desu ka? So, is this a book? So, confirmation question, yung kore, ibig sabihin yan, this. Then, hon, ito naman yung book natin. So, N1, N2. Then, hi, so desu. So, ito, direct answer, yes, that's right. Instead na, sorewa, hon desu, pwede nang direct na, so desu. Ibig sabihin, that's right. Okay? Kung wala ng question doon, punta naman tayo sa ating noun ga dekimasu. So, yung noun ga dekimasu naman natin, maglalagay kayo dito ng mga noun tungkol sa mga skill or mga activities ninyo. So, pag sinabing skill ay yung mga ability na kaya nyong gawin or mga ginagawa nyo. Halimbawa, kaya kong magluto, kaya kong magsalita ng Japanese, or kaya kong magsalita ng English. So, ilalagay natin dito sa noun natin. Okay? So, sa mga sports, halimbawa, basketball. So, pwede rin natin ilagay dyan. So, pattern lang natin, noun. So, ibig sabihin ng noun, ilalagay nyo yung skill or activities na kaya nyong gawin. Ga dikimasu, yung ga is particle po yan. Ginagamit din naman natin to as noun marker po natin para sa skill or activity po natin. Okay? Then, dikimasu, ayan is verb na intransitive verb. So, ginagamit natin to or meaning po niyan is to be able. Okay? Para sa ability. So, ito, sample natin, watashi wa. So, subject pa rin natin si watashi wa. Then, nihongo ga dekimasu. So, nihongo is Japanese language. So, ga dekimasu, ibig sabihin po nito, pag niliteral natin, kaya ko ang Japanese language. So, ganun po. Kaya ko ang Japanese language. Pero, pag ayusin natin yung sentence, pwede natin sabihin na I can speak Japanese. Ayan po. Okay? So, noun ga dikimasu. So, yan lang po. So, kapag kayo nagsasalita, pwede nyo nang i-omit si watashi wa. Pwede yung nihongo ga dikimasu. So, understood na yun na yung watashi wa, kayo yung nagsabi na ikaw yung kaya mong magsalita ng Japanese. Okay? So, ito, pwede na ganitong conversation. So, Tanaka-san wa Philippine ga dikimasu. Philippine go ga dikimasu ka? So, Mr. Tanaka, can you speak Filipino? Sabi. Then, so, ganito. So, pansin po ninyo, wala din siyang, wala siyang interrogative. So, din siya, confirmation question pa rin. Kaya gagamit tayo ng yes or no. Kaya dito,
pag negative, ie, dikimasen. So yung negative ng dikimas natin, dikimasen. Ibig sabihin, no, I can't. So kung hindi kaya, dikimasen. Ie, dikimasen. So yun lang po yung sasagot po ninyo. Okay? So ito, karewa, ryori ga dikimasu. Hikan ku. Karewa, ryori ga dikimasu. Hikan ku. So yung ryori, ito yung cook natin na noun. So yung nilagay po natin, then ga dikimasu. So ayun yung naging kan. So ganyan lang po yung gamit ng noun ga dikimasu po natin. Okay po. So i-practice po natin to. So ito lang, pinaka-basic lang naman nito kapag pagka tinanong kayo, Nihongo ga dikimasu ka? So, can you speak Japanese? O kaya minsan, Nihongo ga wakarimasu ka? Wakarimasu is, do you understand naman yun? Do you understand Japanese? So, ayan. Pero ito, pag kayo yung nag-initiate na sabi nyo, Nihongo ga dikimasu. O kaya, Nihongo ga wakarimasu, I can understand naman yun. Okay? So, next natin, nagamit naman dito. So, ito po is completion. Something is finished. So, ginagamit natin to used when something is complete or done. So, pattern natin dito, noun ga dikimashita naman. So, dikimashita. So, kanina dikimasu ito, dikimashita, past tense na po ito. Pinalitan lang natin yung mas ng mashita. Okay? So, magkaiba sila ng gamit yung dikimas natin ha. Yung kanina sa potential, yung ability. Ngayon naman, ang topic natin sa dikimashita, completion. Basta mashita, completion po ito, dikimashita. Completion, something is finished. Ayan. So, junbi ga dikimashita, the preparation is finished, or the preparation is ready. Ayan, meaning po niyan. So, ayan, noun ga dikimashita. So, keiki ga dikimashita. Ibig sabihin namin nito, the cake is finished or the cake is ready. So, ayan. So, pag nagluluto kayo, nag-prepare kayo, so pwede yung magamit po ito. Okay? Halimbawa, my assignment is finished. So, shukudai ga dikimashita. Shukudai is assignment. So, shukudai ga dikimashita. Okay? So, check nyo na lang yung sa mga vocabularies natin kung ano yung mga pwede nyong gamitin po doon na noun na pwede nyong i-partner dito kay ga dikimashita. Okay? So, yun lang. Then, next na natin, N1 mo, N2 des. So, N1 is also N2. The particle mo means also or to. Ayan po. So, the particle mo replace the particle wa when the same information applies to another topic. So, if the first sentence uses wa, the next similar sentence often uses mo. Ayan. So, yung mo natin also or to. So, sample. Hermero-san wa Philippine desu. Nadero-san mo Philippine desu. So, dito, una, wa yung ginamit natin. So, dito, naging mo na. Kasi, naging also. So, Mr. Elmer is a Filipino. Miss Nadel is also a Filipino. Yan po, kaya mo. So, hindi natin gagawin na parehas na wa. Kasi, same na yung details is Philippine. Yan po. So, next naman natin, watashi wa gakusei desu. Ito conversation naman. So, si A, sabi ni A, I am a student. Watashi wa gakusei desu. Sabi naman ni B, so yung ibang tao, watashi mo gakusei desu. So, pwede rin ganito. So, hindi lang siya isang tao yung pwedeng gamitin, pwede rin sa conversation. So, sabi dito, I am also a student. So, kare wa Philippine desu. He is a Filipino. So, pwedeng ganun. Kare wa Philippine desu. He is a Filipino. Then sasabihin ko, I am also a Filipino. Watashi mo Philippine desu. I am also a Filipino.
So, okay. So, wait lang po, inom na ako ng tubig. Hi. Next naman natin ito, meron tayong particle mo can also be used in the following manner to shorten the sentence. So, gagamit tayo dito yung mo, pag ginamit po natin ng dalawang beses, ang magiging meaning na nito is both. Both and. So, the pattern becomes N1 mo, N2 mo, N3 des. Both N1 and N2 are N3. Example ito. Ermero sang mo, nadero sang mo. Piripinjin des. So, Mr. Elmer and Miss Nadel are both Filipinos. So, ayan po. So, N1 natin, Ermero sang. So, nasa kanya yung mo. Then, Nadero sang, nasa kanya rin yung mo. Then, N3, ito na yung details para sa dalawang to. So, Piripinjin des. Ayan. Then, Tanaka-sang. Ito, sunod na yung Tanaka-sang mo, Yamada-sang mo, Sensei des. So, both Tanaka and Yamada are teacher. Ayan po. Siguro mas maigi, ito na rin to eh. Both Mr. Elmer and Miss Nadel are Filipinos. Kasi both and po nakalagay. Okay? So may question po ba? So nasa sa inyo na po yan kung ano yung gusto nyong gamitin. Pwedeng ganitong pattern ng so dalawang sentence or sa conversation si A at B o kaya isang sentence ng pag-isa nyo yung isang sentence, gagamit kayo ng dalawang mo. So pwedeng tatlong mo yan kung tatlong tao yung babanggitin mo po. Okay? So hindi lang din naman siya sa tao pwedeng gamitin. So pwede rin sa lugar yung mo. Okay? Halimbawa, Philippine mo, Nihon mo, Amerika mo. So ganun po. So both pa rin. Basta ang gamit ng ano natin, mo natin, also or to. Okay? So next naman natin, dito tayo sa ating no particle. So no particle natin, meron tayong 5 main uses of no. So una, gagamitin natin yan sa possession, N1 no, N2 possession, or belonging to. So, meaning N2 belongs to N1. So, watashi no hon, ibig sabihin ng watashi no, my. So, pag single lang yan, watashi no, pwedeng my or mine. Pag watashi no des, ibig sabihin mine. Pag watashi no hon, my book. And it's my book. Ito naman, pag ibang tao, Tanaka-sang. Pangalan, tapos Tanaka-sang, ibig sabihin Mr. Tanaka. Pag nilagay nyo ng no yung pangalan ni Mr. Tanaka, ibig sabihin, pagmamay-ari ni Mr. Tanaka, Tanaka-sangs. So ito, it is Tanaka's car. Ayan, ibig sabihin. It is Tanaka's car. Ibig sabihin, pagmamay-ari ni Mr. Tanaka. So, ganun lang po yung gamit natin pagdating sa possession. Okay? So, pwede nyong idagdag yan, kareno. Kareno, his. Kareno hon, his book. Kanojo no hon, her book. Ganun po. Watashi tachi no hon, our book. So, pwedeng watashi tachi. Ibig sabihin ng watashi tachi, our. Ayun po. Okay? Anata tachi, your book. So, book ninyong lahat.
So, yun po. Anatatachi. No, on. So, yun lang. Then, punta naman tayo sa pangalawa na gamit ng no natin. So, pwede natin gamitin N1 no, N2. So, yung N1 po natin dito, ginagamit natin yan as pangalan ng company, pangalan ng school, or organization, or mga group, etc. Okay? So, ang gamit ng particle no natin, kinoconnect natin yung dalawang noun gamit si no. Then, ang N1 natin, minomodifies or dinidescribe si N2. Okay? So, ayan, gaya ng sabi ko, when N1 is a company, school, organization, or group, it shows that N2 belongs to that group. So, si N2 laging belong yan kay N1. Example, so Joseph Sangwa. So, masanay na kayo na meron tayo laging nilalagay dito na topic or subject sa sentence. Wa, laging wa. Okay? So, ito yung N1 no, N2 natin. N1, no, N2. Okay? So, Toyota no, shine desk. So, Mr. Joseph is a Toyota employee. So, ito yung dalawang noun natin, Toyota employee. So, sa English, dalawang noun na po ito, Toyota, noun 1, then employee, noun 2. So, sa Japanese, kailangan muna natin gumamit ng no para i-connect yung dalawang noun. Ngayon, kailangan ang rules natin, si N1 ang ilalagay natin dito, si company, school, organization, group. So, ito kaya nauna sa Toyota, ito yung Toyota, kasi siya yung N1. So, si Shine, employee, belong lang yan kay N1, Toyota. Okay po? So, N1, N2. Pangalawa, na sample, Hermero Sangwa, HTC no, gakase desu. So, Mr. Elmer is a student of HTC. So, ito, na pag nabasa niyo yung gakuse, ibig sabihin kasi nito is student. So, gets nyo na ito is pangalan ng school. So, HTC no gakuse desu. So, yan po. So, Mr. Elmer is a student of HTC. So, pwede din maging of yung no natin. Okay? O kaya, dito, apostrophe S yung no natin, pero sa possession po ito. So, HTC, so ayan pangalan ng school. So, ito yung school natin. Kaya siya yung N1 natin. Then, N2, kasi belong yan kay N1. Any question po dito? Okay, kung walang question. So, pangatlo natin, no particle. So, N1 no, N2, so gagamitin naman natin sa place. So, same lang sila ng rules dito. Si N1, ito naman yung mas bigger place. Si N2, belong lang yan sa bigger place si N1. So, laging bigger place si N1 naman natin pag gagamitin sa place. Okay? So, Watashi no Shushin wa Philippine no Pangasinan desu. So, my hometown is in Pangasinan, Philippines. So, yung Watashi no my, yung hometown, Shushin. And Shushin, ito po. So, Philippine, ito po yung Philippines country. So, siya yung nauna, siya yung naging N1 natin. Ito po, N1. Then, Pangasinan province. So, ito po yung Pangasinan. Sa English, nauna si Pangasinan, din nahuli si Philippines. Pero pagdating sa Japanese, nauna yung bigger place bago si kinabibilangan ng Pangasinan. So, ayan. Filipino, Pangasinan desu. And, so, next natin, Shushinwa, Cavite no, Bacoor desu. So, ito, na-omit lang si Watashi no, pero may hometown pa rin ibig sabihin nito. So, Shushinwa, Cavite no, Bacoor desu. Meaning, my hometown is in Bacoor, Cavite. So, yung Cavite po is, ano po yan? Province, kaya nauna siya yung N1 natin, si Bacoor City, per town. So, ganyan po sa paggamit pagdating sa place. So,
Ibang gamit natin, so pwede rin ganito, Philippine no Tomodachi desu. So, ibig sabihin, a friend from the Philippines. So, sunod, Nihon no Tabimono desu, food from Japan. Okay? So, next tayo. No particle. So, N1 no, N2 description, noun modifier natin. So, yung no connects two nouns where N1 describe N2. So, dito naman dinidescribe po natin si ah N2. So, Japanese food. So, N1 no, N2. So, Nihon no Tabimono. Nihon no Tabimono. Ayan. Ito naman, Ego no Sensei. English teacher. Okay? So, madalas nagagamit natin to as nan no. Nan no Tabemono. Nan no Tabemono, what kind of food? Ibig sabihin nun, what kind of food? So, Nihon no Tabemono desu. It's Japanese food. Ganun po. So, dito naman, what kind of teacher? So, nanno kasi is what kind? Nanno. So, interrogative yun na yung nanno. What kind of teacher? So, sasabihin nyo, Ego no sensei desu. It's a English teacher. So, ganun po yung gamit po nito. Okay? So, pag tatanungin kayo, nanno tabemono desu ka? What kind of food? So, Nihon no tabemono desu. So, nanno sensei desu ka? Ego no sensei desu. So, ganun lang po ang paggamit ng noun modifier. Okay? So, sa mga what kind, pag sa mga tanong. Then, sunod natin, ito naman, N1 no, N2 as explanation, normalizer. So, the particle no can replace a noun when the noun is already understood from the context. It works like one, mine, yours, his, hers, in English. So, ito, watashi no wa kore desu. So, ito yung explanation ng normalizer natin. No wa. So, dito, actually, originally, meron naman po yan dito. Watashi no, pero omitted na. So, mine is this. Parang ganyan. Pero, full sentence niya, watashi no hon wa kore desu. My book is this. So, omitted lang yung hon. Watashi no wa kore desu. Ang akin ay ito. Parang ganon. Sa full sentence, ang libro ko ay ito. Nakuha po yung rules natin or 5 gamit ng no particle po. So wait lang po.
Wait lang minasang ah. Okay, so tuloy tayo. So dito tayo sa ating psi. So dito about sa psi natin, ginagamit natin to kapag magsasabi tayo ng edad. So meron tayong basic na 1 to 10 dito. So yung una is psi, ibig sabihin exception po 'yan. May pattern tayo na since marunong na kayong magbilang ng number, so pattern lang natin number plus psi. Ayan, mag-add lang kayo ng psi. Oops. So ayan. So yung isay natin, ayan po yung exception. Instead na ichisay, naging isay, 1-year-old. Then the rest na dito, nisay, sangsay, yongsay, gosay, rokosay, nanasay. So 2 hanggang 7, ayan na yung number plus say. So basta marunong na kayo sabihin, ni, sang, yong, go, roku, nana. Mag-add lang kayo ng say. So 7 years old. Then 8 years old natin, exception na naman po, has say. Okay? Sa 8 years old. Then 9, number plus say ulit, qsay. So, Yes lang. ano yan? So, pag Ah, 21, pagdat sorry. pag Pagdating sa 21 ano, years sa old, need you 18, isay. Need you isay. Pag 18 years old or 11 years old, you isay. Pag, ayan, then 18 years old, you hasay. So, ganun po. Uulit-ulit din hanggang sa umabot kayo sa bigger numbers. Halimbawa, 58 years old. So, 58, goju hasay. 61 years old, rokoju isay. So, magiging ganun po. Dadalhin nyo yan sa pinaka mataas. So, basta say, gagamitin natin. Yan. So, the rest, ito na po yan. Basta alam nyo yung itong 1 to 10, 1 to, itong 9 natin. So, ayun na yung uulit-ulitin lang natin gagamitin yan sa hanggang sa mataas na number po. Okay? So, ito, gagamitin na natin yung pattern na psi. So, ayun guys, sabi ko, ginagamit natin yan sa person's age. So, meron tayong tinatawag na Nijus psi, ayun yung 20 years old. Pero, mas madalas kasi na ginagamit is Hatachi exception. So, ayun yung nagiging 20 years old. Okay, ang interrogative naman natin, pag magtatanong ng edad, nansai desu ka? So, nansai, ito yung ginagamit po natin. O kaya ikutsu. Pero mas common na gamitin, oikutsu para maging polite. Okay? So, example, Mary-san wa nansai desu ka? So, how old is Miss Mary? Then, sagot niya dito, kanojo wa 24 歳です. So, she is 24 years old. Ayan. So, ganyan lang po, nansai desu ka? O kaya ito naman, oikutsu desu ka? How old are you? So, hatachi desu. I am 20 years old. So, kapag gagamit kayo ng oikutsu desu ka, madalas po si ito, anatawa or yung pangalan, omitted na po. Yung o kasi ginagamit natin yan, show respect to the listener. Kumbaga, polite na direct na pagtatanong para hindi maging bossy yung pagtatanong natin. So, ayan. Instead na anatawa, instead na anatawa, nagiging oikutsu na po. Ayan. So, hatachi, ulitin ko, 20 years old. Mas ginagamit po yan. So, ganyan lang po. Pwede kayong gumamit ng nansai, oikutsu. Okay po. May question?
So, dito, kung gusto yung malaman bakit dalawa yung ginagamit na um, interrogative dito, meron tayong nansay, meron ba tayong oikutsu? So, yung nansay po kasi, ayan yung karaniwan at casual sa paggamit. So, ginagamit natin ito sa mga pwedeng ginagamit sa mga kaibigan, kaklase, sa mga bata, o sa mga ka-level po ninyo. Okay? Kaya gamit natin nansay. Yung oikutsu naman, mas magalang siyang gamitin or mas polite. So, ginagamit ito sa nakakatanda, ginagamit din ito sa mga customer, sa mga guro, o sa taong hindi mo gaanong kakilala. So, oikutsu. Okay? So, yun lang naman yung pagkakaiba. So, pinaka, ano natin dyan, si Nansai is casual, then si oikutsu, polite. So, yan. So, yung oikutsu natin, hindi lang siya para sa, edad. Pwede rin siya sa mga counters. So, hindi lang nag-limit yan. So, depende na lang sa paggamit natin or sa topic natin. Okay? So, yun. So, yung O natin. So, i-discuss na natin yung O. So, yung O, ginagamit natin to sa unahan before ng isang word. So, ito, in-express natin the speaker's respect to the person. So, third person in order to express the speaker's respect to the person. Yan. So, unamaiwa nan desu ka? What is your name? So, oikutsu desu ka? How old are you? Then, okuni wa doko desu ka? Where is your country? So, ayan yung mga basic na ginagamit kapag magtatanong tayo ng pangalan, ng edad, or saang bansa. So, pag sinabing kuni, country po yan. So, dinagdagan lang natin ng o. Yung namay, name po yan. So, dinagdagan lang din natin ng o. Then, ikutsu, pwedeng ikutsu kasi is, ayan yung sa counters natin na how old or pwede rin siyang gamitin as how many pieces. So, dinagdagan na natin ng o para sa edad. O ikutsu desu ka? Okay? Then, oshigoto wa nan desu ka? So, shigoto, work po yan, or job. Then, o naman, para maging ano. So, gamit lang o natin para maging, ano siya, hindi siya maging bossy pag nagtatanong tayo. Or mas malambing. Mas humble. So, ayan. Then, dito naman, some words in Japanese normally use the prefix o in everyday speech natin. So, hindi lang siya common na para sa politeness yung o. So, madalas din po kasi na pinapartner po yan sa mga word na tulad nito, o kane. So, originally, kane, pag titignan nyo sa dictionary, meaning money. Then, you naman yan, warm or hot water. Then, otoire, so toire lang din po yan, toire. Then, usara, sara plate. Okay? So, yun lang. Then, tomoshimasu natin. So, ito na-discuss ko na last time, yung paggamit ng tomoshimasu nung nasa Japanese greetings pa tayo. So, ulitin ko na lang, ang gamit ng tomoshimasu is humble respect or mas polite po itong gamitin. Lalo na kapag sa mga interview, nagpapakilala kayo pagdating sa trabaho. So, tomoshimasu. So, madalas pag gagamit tayo ng tomoshimasu, omitted na si watashi wa. So, ermeru to moshimasu na lang. I am Elmer or I am called Elmer. Okay, instead na watashi wa ermeru des, so pwede na kayong magsabi ng ermeru to moshimasu. Ayun. Okay? Then, sunod naman natin sa N1 to N2. So, to is used for connecting nouns. It means an. So, yung to natin, so nagamit na natin to last time sa nibun no ichi. So, halimbawa, 3 and 1 half. So, 3 is sang, tapos yung to natin, yung an, to. So, sang to, nibun no ichi. 3 and 1 half. Ayun.
So, ang pattern lang natin dito, gagamit lang tayo ng N1 wa. So, subject natin para kay N1 wa. Tapos, yung mga noun na ilalagay po natin. So, listing. So, pwedeng N5, N6, kahit ilang noun yung idadagdag nyo dito. So, depende po sa gagamitin ninyo. Okay? So, Kazoko wa. So, Kazoko, ginamit natin na dito, subject is si Kazoko family. Then, Chichi to, Haha to, Watashi desu. So, my family is my father, my mother, and me. So, N1, Kazoku. N2, Chichi. N3, Haha. N4, Watashi. So, ayan. So, pwede pa kayo magdagdag hanggat gusto po ninyo. Okay? So, ito, pag sa mga iso sa tao natin ginamit yun to, pwede rin gamitin yan sa mga bagay. So, pwede rin po yan sa place. Halimbawa, nihon to. Ito muna pala. So, pan to, milk ko. Ibig sabihin, bread and milk. Ayan. N1 to, N1 wa, N1 wa. N1 to, N2. Ayan. Pan, bread, milk, milk ko. So, may isa pa tayong term ng milk, gyunyu. Ayun naman yung Japanese na milk po, in Japanese talaga. So, ito is katakana. So, yan. Then, sa place, halimbawa, Japan and Philippines. So, Nihon to, Philippine. So, ganun. So, pwede rin siya sa place. Okay? So, basta ang gamit ng to natin, kinoconnect natin yung mga noun. Okay? So, next natin, place karakimashita or place karamayirimashita. So, these patterns are used to indicate where someone came from. So, kara means from. Ayan, di ba nagamit na natin to, yung place kara, place made. So, yung kara natin, from. Okay? Yung kimashita, past tense po yan, galing yan sa verb na kimas. Yung kimas, to come. Pag naging past tense, came from, naging ibig sabihin. So, kara kimashita. So, maglalagay lang kayo dito ng place, kara kimashita, or place kara mayrimashita. Okay, so ito, place kara kimashita. Ibig sabihin, I or someone came from place. So ito, sample natin, watashi wa Philippine karakimashita. I came from Philippines. So ayan yung place na nilagay natin, yung Philippine. So pwede rin sa conversation, tinanong kayo, Suzuki-san wa doko karakimashita ka? Where did Mr. Suzuki come from? So Suzuki-san wa Tokyo karakimashita. So Mr. Suzuki came from Tokyo. So ayan yung ganyan naman sa conversation, si A tsaka B. Yung tanong, doko karakimashita ka? So yung doko, interrogative na po yan. So, kaya dito naglagay na tayo ng sagot ng Tokyo karakimashita. So, nireplace lang natin yung doko. So, same pattern, ang nireplace lang, pinalitan si doko ng place. Tapos, nawala lang si ka. Okay? Then, so ganyan lang po yung paggamit natin. So, pwede kayo maglagay dito ng ibang tao or pwedeng kayo yung subject, watashi wa or Suzuki-san wa. Then, sunod naman natin yung polite humble form na place kara mayrimashita. So, ito yung place kara mayrimashita. So, the humble verb marimashita is a more polite form of kimashita. It is mainly used when talking about yourself in formal situations. So, madalas nagagamit naman to kapag pwedeng sa mga self-introduction din po. So, watashi wa Philippine kara mayrimashita. Ibig sabihin, I came from the Philippines. So, very polite. So, pag gusto nyo maging mas humble, palitan nyo lang yung watashi wa Philippine karakimashita ng watashi wa Philippine karamairimashita. So, dito, pag gagamit kayo ng karamairimashita, ang subject lang po is always watashi, I. Hindi pwedeng ibang tao dito. Compare dito sa karakimashita, pwedeng si Suzuki-san or ibang tao or watashi wa. Pwede po, walang rules. Pero dito, kay karamairimashita, ang rules si watashi wa lang. Kasi ang pinapahumble mo dito, sarili mo. Okay? So, itong karakimashita or karamairimashita na pattern natin, pwede nyo insert to sa self-introduction nyo. For example, konnichiwa, hajimashite, Kenji to moshimasu. Hatachi desu, Philippine karakimashita or Philippine karamairimashita. Then, yoroshiku onegai shimasu. So, ganun po.
So, di ba? Madadagdagan na kayo. So, madalas nagagamit to kasi para malaman nila kung anong bansa kayo galing, kung ano yung lahi po ninyo. Kasi pagdating sa Japan, iba't iba na po yung mga nagtatrabaho doon na mga foreigner. So, may mga kamukha tayo tulad ng mga Thailand, Malaysia. So, mga ibang lahi po. Kaya, yun, mas mahalaga, masabi natin sa information kung saan yung pinanggalingan natin. Okay? So, and then last natin, person wa, place ni sundemas. So, sundemas, ito naman is, ginagamit kapag sinasabi po ninyo kung saan kayo nakatira. So, this pattern is to talk about where someone lives. So, anatawa do kung ni sundemas ka. Ito, yung anatawa, hindi talaga kasi ito madalas ginagamit direct na natawa. Mas madalas ginagamit, babanggitin yung pangalan, tapos do kung ni sundemas ka. So, hindi ka naman pwedeng magtanong sa stranger na doko ni sundemas ka. Siyempre, tatanungin mo yung kakakilala mo or nakakausap mo na mismo ngayon. Hindi yung tatanungin mo, doko ni sundemas ka na hindi mo pa nakakausap. So, dito, doko, where, sundemas, ito na yung nakatira. So, then ka, question. So, where do you live? Meaning niya. So, ang papalitan nyo lang dito si doko, yung nakapula, ng place. Tapos, yung ka, buburahin nyo pag sasagot. So, Manira ni sundemas. So, watashi wa Manira ni sundemas. Ibig sabihin, I live in Manila. So, ganun lang pagsasabihin nyo kung saan kayo nakatira. Halimbawa, nasa Japan na kayo, nagtatrabaho na kayo doon. So, pwede nyo isama sa introduction niyo, di ba? Philippine karakimashita, Tokyo ni sundemas. So, I came from Philippines, I live in Tokyo. So, Tokyo ni sundemas. So, ganun po. Okay? So, basta place ni sundemas. So, pag tinanong kayo, so yung person dito, pwede yung ilagay. Halimbawa, Ryoshin wa doko ni sundemas ka. Saan nakatira ang parents mo? So, kung sa Philippines nakatira, so Philippine ni sundemas. So, my parents are live in the Philippines. So, magiging ganun. So, depende na rin kung sino ilalagay nyo dito sa natin, as subject ng sentence natin. Okay? Sunde imas. So, punta na tayo sa ating conversation. So, yung conversation in Japanese, kaiwa. So, ayan. So, kaiwa ichi, oreshi, happy. So, meron tayo ditong conversation. So, babasahin niyo po. So, Ermeru tsaka si Mary. So, sinong gustong magbasa? So, Ermeru, Deseri-san, はい、先生。 Mary Jane-san. Onegaishimasu. こんにちは。私はエロメロです。はじめまして、メイです。よろしくお願いします。mahina boses mo. Mahina ba? うん。はじめまして、メリです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。エルミさんは学生ですか？はい、学生です。東京大学の学生です。メリーさんは？私は学生じゃありません。私は教師です。HTC に本語学校の教師です。そうですか。メリーさんはフィリピン人ですか？はい、フィリピン人です。エルミさんもフィリピン人ですか？はい、私もフィリピン人です。そうですか。Ay, arigato. おいしい Ayun で pa. す。 Oreshi desu. So, yun naintindihan niyo po ba habang binabasa po ninyo? Yes, sensei. はい。 Ayun.
So, ganyan lang po yung pagka ginamit natin sa conversation, yung N1 into this, yung mga napag-aralan natin topic kanina. So, ayun, konnichiwa. So, nagpakilala. Watashi wa Elmero desu. So, hajimemashite. So, ayun, nice to meet you. Then, Mary desu. Yoroshiku onegaishimasu. So, always say hajimemashite, may yoroshiku onegaishimasu. Konchara koso, same as here. Sabi niya, then yoroshiku onegaishimasu. Ganon din sa'yo, parang ganon din. Elmero-san wa gakusei desu ka? Are you a student? Sabi niya kay Elmer. Then, sumagot, yes, I am a student. Gakusei desu. Tokyo Daigaku no gakusei desu. So, student daw siya ng Tokyo University. Then Mary Sangwa, pag sinabing Mary Sangwa, ibig sabihin nito, how about you, Miss Mary? So umitid lang yung yung sentence dito. Then watashi wa gakusei ja arimasen. Sabi niya, I am not a student. Watashi wa kyoshi desu. I am a teacher. So then HTC Nihongo Gaku no kyoshi desu. Teacher of HTC Japanese School, sabi po. Then, so desu ka? I see. Mary-san wa Philippine desu ka? Then, are you a Filipino, Miss Mary? Sabi niya, yes, I am a Filipino. Hi, Philippine desu. Elmer-san mo Philippine desu ka? Are you also a Filipino, Mr. Elmer? Sabi po niya, hi, watashi mo Philippine desu. Yes, I am also a Filipino. Then, so desu ka? Orishi desu. I see. So, I'm happy. Orishi desu. So, ayun, ganyan lang po yung conversation po natin. So, kapag naintindihan po ninyo to, ibig sabihin, ayun, madali nyo nang gamitin yung sa pattern natin sa grammar, lesson 1 grammar. Okay? Ayan. Then, sunod natin, kaiwa ni. So, machi. So, yung machi, town or city po yan. So, meron tayong Ermero tsaka si Mary po ulit. So, try naman natin basahin dito si Remina-sang Ermeru. Then, Mary. So, si Mary. Sino si Mary dito? Sino gusto mag-try kay Mary? Ryan-sang? Mary? Ay, onegaishimasu. Sensei, hindi Ay. pa po ako ganong basa ng ano. Hindi ka pa nagano nabasa. Okay, so Opo. next time para halimbawa sa 'di ba nagbibigay ako ng in advance ng PDF. So gawin ninyo para halimbawa pag tinawag ko kayo, alam niyo po na mababasa na siya. I-advance niyo nang basahin yung sa dulo, yung conversation. So lagyan niyo na ng mga palatandaan, Roma G. So kayo nang bahala, basta diskarte niyo na nalagyan yung mga part na nakakalimutan niyo para at least kahit papaano kaya hindi niyo pa kayang basahin, kaya niyo nang i-pronounce, kaya niyo na ma-practice kayo kung paano po mag-pronounce ng mga or makipag-usap in Japanese po. So okay lang naman na Sensei. maglagay kayo ng mga cheat diyan basta importante is unti-unti na nabasa po ninyo. Okay. Sino na lang si Mary Sang po? Louis Sang. Ides ka? Mary? Ay, try ka pa. Ay, sige po. So, ayun. Hi, dozo Remina Sang. はい。メアリさんはおいくつですか？私は28歳です。エメリューさんは私は22歳です。そうですか。エメリューさんは、どこから来ましたか？フィリピンのマニラから来ました。ネルさんもフィリピンから来ましたか？はい、私も、は、フィリピン。はい、フィリピン、フィリピンから来ました。そうですか。フィリピンのどこの町ですか？セブです。エミルさんは私はマニラです。そうですか。よろしくお
Bye-bye. こちらこそよろしくお願いします。 Ay, arigato. So, ayan. So, dito naman, so sabi ni Elmero, Meri-san wa uikutsu desu ka? So, nagtanong ng edad, so watashi wa 28 hasay. So, ito hindi siya 28 saya, 28 hasay. So, exception po kasi yung 8 natin. Kaya 28 hasay desu. Then, Elmero-san wa, how about you, Mr. Elmer? Watashi wa 22 歳です. So, 22 years old daw siya. Then, so desu ka? I see. Elmero-san wa, doko karakimashita ka? So, where you from? Sabi niya. Then, Filipino Manila karakimashita. So, pwede kayo gumamit din nito. Filipino Manila. So, Manila, I came from Manila, Philippines. Ayun yung ibig sabihin. So, dalawa. N1 no, N2 ginamit. So, dalawang place. Then, Meri-san mo, Philippine karakimashita ka? Hi, watashi mo, Philippine karakimashita. So, ito, how about you, Miss Mary? Are you also from Philippines? Sabi niya. Came from Philippines? Yes, I am also came from Philippines. Sabi po, watashi mo. So, watashi mo kasing ginamit niya. So, also. Then, so desu ka? I see. Filipino, doko no machi desu ka? So, sabi dito, I see. So, Filipino, doko no machi desu ka? So, tinatanong kung saang machi or saang lugar, so, or saang city siya sa Pilipinas or town. Then, Cebu desu. Sabi niya, Cebu desu. So, Elmero-san wa? So, how about you, Mr. Elmer? Then, watashi wa Manila desu. Ako ay sa Manila. So ibig sabihin yung sa Manila yung I am in Manila. So ayan. Then so desu ka? I see the yoroshiku onegaishimasu. Then kochira koso yoroshiku onegaishimasu. So yun lang madalas kochira koso. Pag sabi ng kaya yoroshiku onegaishimasu, yoroshiku onegaishimasu natin. So pwedeng ganun. Okay, so ayun, ganyan lang po yung sa lesson 1 grammar po natin. So yung binigay kong PDF sa dulo po nun, meron po tayong mga exam. So pwede niyong sagutan po yun para ma-practice po ninyo kung hanggang saan yung mga naintindihan nyo sa mga sentence pattern po natin. So after nyo sagutan, i-check nyo na rin since nandun yung mga andun yung answer key na rin sa mismong PDF po. Then, pag nasagutan nyo na, so pwede yung picturean, send nyo po sa group natin para makita ko po yung mga sagot ninyo. Then, kung ilan yung mga naging score po ninyo doon. So, ayan. So, yun lang. So, kung wala ng question, dito na nag-end yung lesson natin. So, may tanong, yung iba po bang katanungan? Yan. Wala na po. So, kyo wa domo otsukaresama deshita. So, thank you for today po, minasan. お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。